Ano na kaya nangyari dyan sa alitagtag drug seizure? Alam natin, kabahagi ay nasira na kaya. Bakit kaya biglang antahimik? Hindi natin alam kung nakasuhan na yung driver. Bakit hindi pa na-arraignment? Di ba malaking balita yan? Tinatawag nila na biggest drug haul. Ito nabalitaan nyo ba yun? Doon sa para sa mga hindi nakakaalam, naalala nyo meron silang biggest drug haul. Meron silang nahuling droga. At ipinagmalaki pa yan ni Secretary Abalos at ni President Marcos. Pinakamalaking huli sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na droga. And yet, puro question. Asan na? Asan na yung driver? Bakit iniwasang ibalita sa media? Instead na maraming natuwa dyan sa biggest drug haul na yan, lalong mas maraming nagalit. Kasi ang tingin nila dyan, drama lang. Tapos bigla nang nawala sa balita, niyari sa balita, pinatay sa balita. Saan ka nakakita na napakalaking accomplishment, na napakalaking record, na kakaunti na nga lang ang accomplishment ng administrasyon ngayon, dapat pinagmamalaki pa nila ito. Kung ultimo yung kay Guo, pinagtuunan nila ng pansin. Mga animal yan. Eto, tingnan yung nangyayari. Parang nawalang bula. Wala lang. Ganun. Asan na? Maganda ito, sinisilip ni Atty. Roque. Sige, banatan mo, Atty. Roque. Bakit wala tayong naririnig? Ay, may nabalitaan po ako. Yung best friend mo. May mga vloggers na nandoon. Dati kaibigan pa namin. Magkano kaya ang bayaran doon? Ako'y nagtatanong laang. Kasi, naibalita nung isang vlogger, nabasa niya sa GC. Nakitrililing daw, Atty. Roque. At alam mo ang binibigay? Naku, wag, hindi yun para dito sa channel na ito. Doon yun sa kabila. Ha? Sa mga kasamahan natin, grabe. Ako, nabuking. Ha? Bayaran sa, kay Trililing. Ako. Tuloy. Sa driver na yon. Well, alam niyo po talaga, ang nakukuha kong feedback galing po sa ating mga komunidad, para mula nung natanggal si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, parang bumabalik ang mga drug lords, no? Dahil nawala na yung takot sa kanilang puso na po pwede na sila muling mangalakal ng pinagbabawal na gamot. So tignan po natin kung anong gagawin ng bagong Pilipinas. Ngayon ang ewan ko dito. Anong nangyari sa bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas pa, bagoong Pilipinas. Hindi, baka sabihin mo, Cotsoli, ad hominem ka. Hindi lang po ad hominem. Kasi bagong Pilipinas eh. Dapat maganda. Meron ka bang babaguhin kung pangit? Ay kung maganda na. Diba? Ang binabago, yung pangit. Pagagandahin mo, kaya nga bago. Saan ka nakakita na maganda, tapos gagawin mo bago, papapangitin mo? Ay bobo kan talaga. Kaya nga tinatawag ko yung bagoong Pilipinas. Bakit? Instead na gumanda, pumapangit. Instead na gumanda, bumabaho. Instead na gumanda, nabubulok. Ano ba ang bagoong? Bulok. Masarap siya. Kahit mabaho, masarap siya. Naku, may alam tayo. Pero, totoo naman bulok yan. Ang sabi dito ni Marisa, gusto raw ito ng pamahalaan, posible para mag-declare ng martial law. Pero hindi naman po tanga ang mga Pilipino. Basta suportahan natin si Baste. Kung ano man gawin kay Baste, palagay ko, sabi nga ni Jason Sa, you will regret it. Posibleng may paghahanda ng nagaganap. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo nang gawin. Dito sa problema ng pinagbabawal na droga. Tsaka parang mga police attorney, pag gumagampan sa kanilang tungkulin sa anti-illegal drugs operation, mukhang nagdadalawang isip dahil kung gawin mo trabaho mo, mukhang mapupuruan ka at mai-issuehan ka na masyadong marahas sa gera kontra illegal na droga. Ano na kaya nangyari dyan sa alitagtag drug seizure? Alam natin, kabahagi ay nasira na kaya.
Bakit kaya biglang antahimik? Hindi natin alam kung nakasuhan na yung driver. Bakit Diba? hindi? Yan yung sinasabi ko. Biglang tahimik. Di natin alam kung nakasuhan yung driver. Parang moro-moro itong nangyayari na ito eh. Hindi pa na-arraignment? Di ba malaking balita yan? Tinatawag nila na biggest drug hole. Sabi ni Jane Bramblett, buti pa yung mga vloggers ni Tambaluslos at Bangag nasa payroll. Samantalang ang mga mahihirap umaasa ng said ang ayuda. Matindi itong sinabi ni Jane, ha? Bakit wala tayong naririnig kung anong ginawa dun sa driver na yon? At siyempre, yung balita na biglang bumaba ang mga halaga at nung quantity ng mga di umano ay mga nahuling mga shabu, no? Kaya nga, daming question dyan. Yung nahuling shabu na record-breaking, hindi alam nangyari sa driver, tapos bumababa ng bumababa. Ano ba yan? Kinulimbat ninyo? O nagbida-bida lang kayo ng walang research? Pinagbobula ka ba dyan na President Marcos ng inyong mga sekretary dyan, etc. Bakit nawala na yan? Kaya nga sabi ko, yan ang dapat iniimbestigahan. Hindi si Guo. Anong pakialam natin kung Chinese si Guo o hindi? Anong pakialam natin doon sa Pogo? Napakadaming Pogo. Ba't pinag-iinitan nyo yung Pogo na nag-issue ng mayor's permit si Guo? Hindi ko sinasabing walang kasalanan si Guo. Pero equal protection of the law. Kung galit kayo sa Pogo, di imbestigahan nyo lahat ng Pogo. Mas maraming Pogo na mas malaki pa dyan sa Pogo na yan. Hindi nyo na tinantanan. Kanina nga nagpagupit lang ako eh. Alam mo, usapin nila doon? Eto mga hindi mahilig sa politika ha. Ang pinag-uusapan nila si Guo. Ganyan po katindi ang nagagawa ng Senate hearing, yung hearing na ginagawa ninyo Senate hearing na ginagawa nyo kay Guo. Trial by publicity, sinisira nyo si Guo. Ba't hindi nyo na lang idemanda? Kung may kasalanan si Guo, idemanda ninyo, tapos ipakulong nyo na. Tapos ang istorya. Lipat na tayo dito sa drug hole. Itong record drug hole na nakuha. Tapos pinatahimik nyo. Yan ang dapat iniimbestigahan sa Senado. Pambihira kayo. Wala kaming pakialam kung Chinese o hindi Chinese si Guo. Wala yung koneksyon sa gutom ng mga Pilipino. Wala yung koneksyon sa peace and order. Ano may koneksyon? Ito droga Ito sakit sa ulo ng Pilipino. Pagkalatang droga, ang kriminalidad mataas. Pag mataas ang kriminalidad, mahina ang ekonomiya. Pag mahina ang ekonomiya, gutom ang Pilipino. Ito intindihin ninyo. Huwag kayong mga inggitero sa Chinese. Huwag nga tayong maglokohan. Marami sa inyo gusto nyo rin Chinese eh. Pambira kayo. Hindi po ito pro-China, hindi, mga gago. Alam ko hindi kayo gago, yung paibig ko sabihin. Alam ko hindi kayo gago. Kaya umalis na kayo dyan kay Guo. Anong connection yan? Kung Chinese ba yan, masusolusyonan ba yung 20 pesos na bigas? So ano ngayon? Ang pakialam namin dyan. Ito, imbestigahan nyo itong sinasabi ni Atty. Roque. Nasa na po? Wala bang nag-imbestiga dyan? Bakit biglang lumiit ang halaga at yung dami ng di umano ay naharang na shabu dyan sa Alitagtag? Calling PIDEA, ano na po nangyari sa Alitagtag? Di pa po namin nakakalimutan yan dahil mismong si Presidente mismo ang tumayong spokesperson ng PIDEA nung nangyari po yung insidenteng yan. At siya lalo na yung sa ano, no? Oo, sila pa nagpunta dyan. Nagyabang-yabang pa. The biggest drug hole. Tapos wala daw nasaktan. Pinagyabang pa yung walang nasaktan. Ano nangyari? Di palpak. Asan na yan? Kung epektibo yan, sigurado ako ipagmamalaki ninyo. Sige nga, ipagmalaki nyo sa SONA. Hindi, may SONA, di ba? Ipagmalaki nyo yan. Kung hindi kinwestiyon ng taong bayan yan. Kasi instead na natuwa ang taong bayan dyan, lalong dumami. Ang tanong patungkol dyan sa biggest drug hole nyo. Kaya ako, alam nyo, naiinis ako dyan sa mga ginagawa nila kay Duterte, kay Baste. Tapos sinuspinde yung mga pulis.
Parang sinasabi nyo sa pulis, kung kayo manghuhuli ng adik at pag hinuli nyo at pumalag, magpabaril kayo sa ulo. Huwag kayong manglalaban. Kasi baka ikulong kayo. Matanggal kayo sa serbisyo. Ganyan ba ang gusto nyong suporta sa mga pulis? Na binubuwis ang kanilang buhay para maayos ang droga sa Pilipinas? Sige nga, halimbawa ikaw, tatay mo pulis, manghuhuli ng adik. At pumalag yung adik, anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Tay, wag mong patulan, magpabaril ka na lang. Ganun ba mga gago? Alam ko hindi kayo gago, bakit sususpindihin nyo yung mga pulis na humuhuli ng adik? Hindi naman kayo gago. Attorney Harry, yung sa press conference, andun mismo si Presidente. Oo. Kita mo ba yung... Siya pa nag-moderate na wag yun naman tanungin sa operational details dahil talagang hindi dapat dinidiscuss ang operation. Ang yayabang, oh. Daming huli. Yan ang mahirap sa kayabangan. Ibinababa. Details sa isang anti-drug campaign. Pero ang lumalabas, hindi naman siya talaga kabahagi ng anti-drug campaign. No? Random checkpoint ang nangyari. So hindi ko alam kung ano yung pinuprotektahan nila. Ang nangyari, dumaan lang, nagkaroon ng suspetsa at tinignan at lo and behold, shabu pala. At hindi ko nga alam kung paano nila nalaman na shabu yun kasi without the benefit of laboratory examination. No? Baka expert sa shabu. Hindi ba expert yan? Paano daw nila nalaman na shabu yun? Malay mo, cocaine. Hindi naman daw dumaan sa laboratory nalaman nila agad. Tsaka, alam mo yung pagkakahuli nito? Dumaan sa checkpoint. Mas lalong kaduda-duda. Yan naman po yung mga nagtatanong lamang. Hindi po masama na talagang umepa lang mga politiko, lalo na kung meron silang major accomplishment. At lalo na, ang sinasabi ng administrasyon nito, mas epektibo kung hahabulin mo yung supply kaysa papatayin ng mga drug lords. No? Pero ang problema po, kapag naman hindi nyo ma-explika kung ano yung mga detalye ng mga supposed mga anti-drug efforts ninyo, gaya ng nangyari dito sa Alitagtag, hindi naman po pwedeng ibauna lang sa... Oo, hindi pwede. Tsaka, alam mo, hindi pinagmamalaki yung walang nasaktan. Kasi you are encouraging na ang mga pulis ay hindi pumalag. Tatama rin yung mga pulis. Kahit ako pulis pag uulihin nyo ako dyan, tapos sasabihin nyo walang masasaktan, gago ba kayo? Kayo na lang ang manghuli dyan. Ilalagay nyo ako sa alanganin. Pag pumalag, anong gagawin ko? Barilin mo ako? Hindi magandang yun. Hindi magandang salita yun para sa mga pulis nating itinataya ang buhay para maayos ang ating bayan tungkol dyan sa droga na yan. Ano nang nangyari doon sa driver ng Alitagtag drug seizure? Nasahan mo ba, attorney, na yung drug seizure na yan sa Alitagtag kabilang sa mga development o mga nagawa ng administrasyon na ibabalita, i-report sa SONA? Well, ewan ko kung i-report pa niya yan, no? Kasi nga mas maraming tanong kaysa sa sagot. Totoo, wag mo na i-report sa SONA yan. Magmumukha lang kayong tanga dyan lalo. Kasi tatanungin ng taong bayan yan. Tinago na nga sa media yan Pinagtakpan na yung balita na yan tapos ilalabas sa SONA. Malabo yan. Kagaguhan talaga pag nilabas pa sa SONA yan. Akin po, pagbigyan natin na ibang estilo nila, no? At baka maging mas epektibo nga yan. Pero kapag nangyayari ang mga nangyari sa Alitagtag na hindi mo maintindihan kung ano talagang nangyari, lalong magdududa kung mas epektibo nga ang kanilang polisiya. Attorney, bago tayo magtapos, marami kasi nagsasabi na parang napopolarize yung issue. Yung mga nagrereklamo, maka Duterte daw, at nagrereklamo maka Marcos o sa administration. Parang nangyayari showdown ng Marcos at ng mga Duterte. Yan, pero ako nasasagot niyan. Okay? Ako nasasagot niyan. Idol MJ. Yan po ay napag-usapan. This is not about Marcos versus Duterte. Yan po yung napag-usapan namin at mismo Maisog nagsabi at sila Kabsek at yung mga iba pa doon. Hindi ito Marcos versus Duterte or Duterte versus Marcos.
ito ay laban sa gutom ng Pilipino. Solusyonan nyo yung gutom ng Pilipino, walang magrereklamo. Pero, kahit pagtakpan nyo sa media, hanggat gutom ang mga Pilipino, kahit kumuha pa kayo, magbayad pa kayo ng maraming vloggers at trolls, hindi nyo maaawat ang sigaw ng taong bayan dahil gutom. This is not about the Marcos versus Duterte. Pakainin ninyo, bigyan nyo ng trabaho ang mga Pilipino, yun po ang issue. Hindi yung bayad lang kayo ng bayad ng vlogger. Pwe. Tapos gutom mga Pilipino. Wala. Panglabas yung inyong ginagawa. Oh. Puro fake. Fake news. Hindi authentic. Ito, hamon ko lang sa inyo. Maging organic kayo. Ang organic, sasamahan ka ng tao hanggang sa dulo kahit wala kang binibigay.